Afternoon, ma'am. Ma'am, may tanong ko lang, ma'am, kung sino nakabunot sa pangalan ni Ramil, ma'am. Kasi nakakaawa ng anak ko, ma'am. Ayan, iyak nang iyak. Sa bigat ba naman, ma'am, alam niyo ba kung anong laman ng gift niya? Ayan, ma'am, Hollow Blocks. Ang bigat niyan, ma'am. May asthma yung anak ko, hindi ko pinagbubuhat ng mabigat. Buhat-buhat niya yan. Hanggang sa bahay. Ayan ang laman, ma'am. Ito, dito ko yun nilagay. Ayan, iyak ng iyak. Ito ang laman. Isang batang lalaki ang hindi mapigilang umiyak nang matanggap niya ang hollow block at isang lumang blouse ng babae bilang kanyang exchange gift sa kanilang Christmas party na labis na ikinalungkot ng kanyang ina. Masayang dinala ng bata ang malaking kahon pauwi mula sa paaralan, pawisan at punong-puno ng saya, sabik na ipakita at isurprise ang kanyang ina. Ngunit nang buksan ang regalo, nakita niya ang kalahating hollow block at lumang blouse na halagang 50 pesos lamang, habang ang napagkasunduan sa exchange gift ay 200 pesos. Ang labis na pagkadismaya at pagkalito ng bata ay nagdulot ng malakas na iyak at gusto pa niyang i-message ang kanyang guro para ipaliwanag ang nangyari. Ayan, ma'am. Pang babaeng blouse. Halagang 50 pesos lang yan, ma'am. Tingin po, ma'am. Pwede bang makausap to, ma'am? Ayan ang anak ko, mabiyak ng iyak. Agad na nag-viral sa Facebook ang post ng ina na nagpahayag ng lungkot sa pangyayari. Maraming netizens ang nag-react, nagbigay ng mensahe tungkol sa kahalagahan ng pagsunod sa napagkasunduang halaga ng regalo at ang pagiging responsable sa pagbibigay lalo na sa mga bata upang hindi masaktan ang kanilang damdamin. Dahil sa viral na post, marami ang nagpaabot ng tulong para mabigyan ang bata ng tamang regalo. Kabilang dito ang vlogger na si Ronnie Suan, mas kilala bilang Boy Tapang, na agad nagpakita ng malasakit sa bata. Ang aksyon na ito ay nagbigay saya sa pamilya at nagpakita ng magandang halimbawa ng kabutihang loob at diwa ng Pasko. May ilan ding nagbahagi ng katulad na karanasan, gaya ng estudyanteng nakatanggap ng sako ng semento, na nagpapaalala sa lahat na ang Pasko ay hindi lang tungkol sa pagbibigay, kundi sa pagbibigay ng kasiyahan at tamang pagpapahalaga sa bawat bata. Ang kwentong ito ay paalala na ang diwa ng Pasko ay nasa puso, sa pagmamalasakit, sa pagtupad sa pangako, at sa pagbibigay saya sa mga batang sabik sa sorpresa at selebrasyon, at hindi sa material na bagay lamang. Pati ba naman dito? Nasa school pa ba kayo, ma'am? I-chat-chat ko raw kayo. Ayan, ma'am, dadalhin ko to, ma'am. Kung sinong nakabunot sa kanya.